At sa puntong ito, para bigyan po tayo ng update sa lagay ng Bulkang Mayon at sa ating mga kababayan po na inilikas sa Albay, ay makakausap po natin si PDRRMC Executive Director Cedric Daep. Magandang gabi po sa inyo, Director. Magandang gabi din naman po, Kathy. Unang-una na po, kamusta po ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa ngayon? Sabi po ng FIVOX, patuloy pa rin naman ang kanilang seismicity. Talagang nakikita pa talagang sa status ng alert level 3 yung situation na mataas pa yung kanyang high frequency volcanic quakes at saka may crater glow siya at na-observe po din yung lava trickle. Ginoong Daep, nag-umpisa na nga po ang evacuation doon sa ating mga kababayan na malapit po sa Bulkang Mayon. Kamusta na po ang ating mga evacuees? Sa ngayon po, nasa evacuation centers na yung ating mga pinapunta doon na umaabot na po yan sa 8,809 families or 31,903 persons. At patuloy din po ang pag-provide namin ng relief support doon sa mga evacuation centers. May pledge na din po sa amin ang UNICEF tungkol po doon sa mga tents na pwedeng gamitin na classrooms para hindi ma-dislocate yung mga klase na siyempre gagamitin yung school nila bilang evacuation centers. Oo, Ginoong Daep, mukhang marami-rami po itong ating mga evacuees. Ano po ba yung area sa paligid ng Bulkang Mayon na hindi po nila pwedeng puntahan o balikan, lalong-lalo na po, marami po tayong mga turista na nagpupunta dyan sa paligid po ng Mayon? Ang hindi po nila pwedeng puntahan yung mga areas kung saan po na-evacuate yung tao, yun po yung nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone na lalo sa panan po ng bulkan dahil ang ina-anticipate po namin hindi lang yung lava flow na posibleng dalhin itong bulkan kundi yung potential explosion na pwedeng magdulot po ng pyroclastic flow. Alam po natin na sanay po ang Albay sa mga natural disasters at lagi pong handa at zero casualty. Kayo po ay model pagdating sa disaster response. Ano pa po ang paghahandang isinagawa ng lalawigan ng Albay? Ang pinaghahandaan po namin kung magkaroon po kami ng complex disaster dahil delikado po ang bulkan, talagang quiet type of eruption ang nangyayari. Paano po kung magkaroon pa ng bagyo at lumakas ang ulan namin at sabay sa bulkan, magkakaroon po kami ng additional na movement dyan sa Lahar Zone kung saan aabot po kami siguro sa 110,000 population dyan lang sa Mayon Volcano area bukod pa sa typhoon. So, pinaghahandaan po namin in case magkaroon kami ng combination ng typhoon at volcanic eruption, i-combine na lang po namin yung aming plano sa Mayon at saka sa typhoon para sa ganun po masiguro namin na safe po ang population. They must be evacuated ahead of the impact of the calamities. Daig po ng mahalaga po ang maging maagap. Meron po ba tayo mga residente dun sa within the 6-kilometer danger zone na hindi po lumikas at ano po ang naging direktiba ninyo sa kanila? Nililikas naman po sila. Yung iba naman po, may mga second homes na yan sa relocation houses. May mga relocation sites na po sila. Kaya hindi na po namin problema yon. At meron po naman kaming itinalagang mga checkpoints ng mga Armed Forces of the Philippines at PNP para sa ganun po, namomonitor nila yung nasa danger zone para kung may lumabas ng mga evacuees, hindi na pwedeng bumalik. So kung may mga ginagawa po sila doon sa mga areas na hindi naman maiwasan, sinisiguro lang namin na yung area na yon, ligtas pa po yan sa kalagayan ng bulkan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Albay PDRRMC Executive Director Cedric Daep. Maraming salamat din.